meeting we already had, last few meetings we already had SN1, right? So yung mga early meetings natin, we focus with the first type of mechanism or the first mechanism for nucleophilic substitution reaction, which is SN2. And then we had SN1, no? So regardless for this both mechanisms, you can also apply the Hammond-Leffler postulate. Ito lang yung sinasabi ni Hammond-Leffler postulate, no? Yung transition state of a reaction resembles the structure of the species, either reactant or product to which it is closer in energy. So we can better, kasi ito ay para sa mas specifically applicable for SN1 kasi mga stability ito ng carbocation. If you will recall, sino ang pinaka-stable na carbocation? Anong type Saan ng ba? carbocation ang pinaka-stable? Yung pinakamarami pang R. Correct, yung tertiary carbocation, no? Yung the one that has many R's. Bakit? Or R groups. Bakit? Dalawa Ano ang ba? May reason. induction. May inductive effect at saka Ano ba? May ano yung something. another one? Yung ultra something. Hyper. Hindi. Hyper, correct. Hyper, Wherein ang meaning nito ay yung mga p orbitals mo ay nag-overlap with the empty central carbons p orbital. hyper something is Hyperconjugation. Ayan. O yan, you remember that yung hyperconjugation. So this hyperconjugation and inductive effect, mas evident yan habang tumataas yung R groups kasi dumadami yung carbon attached to your central carbon na bearing the positive charge, no? Yung carbocation mo mismo. So, ngayon, ito yung itsura nung, asan yung summary nito? Ayan. So, kapag endothermic reaction for SN1, the transition state will have a closer look, no? Yung mas kamukha niya, yung products ng reaction kapag endothermic for an SN1 mechanism. Tapos, kapag exothermic naman, mas kamukha ng transition state mo yung reactants for a given SN1 mechanism. So, yun lang yung sinasabi ni Hammond-Leffler. Ano nga ito? Hammond-Leffler postulate. Okay? Kaya, yun yung nangyayari na preferred ng methyl tsaka ng primary carbocation yung SN2 samantalang yung tertiary and to some extent the secondary alkyl halides will prefer SN1 mechanism. Okay? Tsaka yung ano nila, yung rates, no? Kasi nga kapag mas mababa ang EA, what can you say about the reaction, Josh? The activation energy is lower. Slow. Lower. Faster po. Faster dapat, no? Kasi nga mababa lang yung energy na you need to overcome, no? So that you can perform the reaction or the reaction will go into completion. Okay? So the SN1 mechanism is actually applicable with the nitrosamines and cancer, no? So SN1 mechanism yung major mechanism diyan. And then, we ended up with this one. So, dito tayo mag-i-start, no? So, hopefully, we can finish everything for this chapter. So, ayan. Predicting the mechanism of nucleophilic substitutions, substitution reactions. Mali pa to. Dapat substitution reactions. Wait lang. There you go. 91. Sorry. Nausi lang ako. Yan. Mechanism of nucleophilic. Yan. Substitution reactions. Okay, so with that given knowledge, we already finished both SN1 and SN2, right? So paano kapag may binigay sa'yong reaction? How can you determine if that the reactants will proceed with an SN1 or SN2 mechanism? You need to have these several factors. Number one, yung alkyl halide. Yung alkyl halide mo ba ay primary, methyl, primary, secondary, or tertiary alkyl halide? Correct? Di ba may pina-prefer yung mga alkyl halides mo na mechanism? May Okay. primary.
Wala to. Methyl. Yeah, metal to primary. Ang susunod mo ay nucleophile. So, strong or weak. Both substitution reactions, kasi mga nucleophilic substitution ito eh. Gusto ba nila ay strong nucleophile or weak nucleophile? Yan na ba? Both mechanisms. Anong ideal? SN1 and SN2, strong or weak nucleophile? Sa SN2, dapat talaga strong. So actually, Josh, preferred nila both strong. Okay lang yon na strong, no? However, kahit weak nucleophile, pwede pa rin siya mag-undergo ng substitution reaction. However, hindi na via SN2, via SN1 na. If the right conditions are given, a weak nucleophile can have a substitution reaction under SN1 mechanism. So, ang gusto natin ay strong nucleophile. Pero okay lang din weak nucleophile with given conditions. Matik yan Diyos siya. Pag nag-proceed yung substitution using a weak nucleophile, it's via SN1. Kaya nga 'di ba si SN1 laging ayan yung mga may alcohol. Kunwari alcohol yung mismo magiging substitute. Magsisubstitute dun sa chloride mo or sa halides o kaya amines kasi mag-i-step 3 ka pa, yung tinatanggal mo yung hydrogen, dineprotonate mo. And then the next one will be the living Mag-bombard na lang group. po kaya ng... Hindi pwede. And the next one is the living group. Good or poor? So of course, we want that our living group is a good living group dahil nga substitution reaction ito, no? So among the halogens, sino ang pinakamagandang living group? Iodine. Correct. Bakit? Tennessine ba? Tama, iodine. No. Bakit iodine? Bond. Most acidic Weakest bond? Aside from that? Yung nga pa, malaki. Ayun, dahil malaki siya, ngayon kapag humiwalay na siya as iodide, stable yun. Okay? So tatandaan mo din yun, Josh, ha? Kasi syempre pag nag-leave siya, yung mismong product mo na iodide, stable yun, no? It's more stable compared to your other halides. Then last will be the solvent, protic and aprotic. Ano ang gusto mong solvent pag SN2? Aprotic. Kapag SN1 naman? Aprotic. Bakit aprotic ang gusto mo for SN2? Alam mo yung reason? Para hindi mo yung bonding file. Yung nucleophile which is an ion usually, di ba? Kasi kapag protic yan, usually kinukulong nila yung nucleophile via hydrogen bonding. Pero pag aprotic, nagiging naked. Yung term nga natin, di ba? Naked yung mga nucleophile mo, yung mga anions mo. So they can freely react with your alkyl halide, no? Para mag-leave yung living group. Bakit naman stable yung mga protic solvent for SN1? Para maano pa na. Because if for the opposite kasi para mas stable. Maybe group ay mas stabilize. Yeah, that's a main reason as well. Pero ano pa? Ano ba ang intermediate mo for SN1? Para mga intermediate ba carbocation? Oo, correct. Di ba yung protic, kaya din nila mag-surround ng carbocation mo, right? Ba? Kasi ano naman, regardless naman, yung cation ay isosurround talaga ng solvent eh. Protic or aprotic, if you will recall, di ba? So ngayon, dahil doon, mas mapopromote natin yung formation ng carbocation. Recall, ang SN1 ay ilang steps? 2 steps. 2. So, ang first step natin ay slow, di ba? Slow reaction yun. So, ibig sabihin, dapat maging stable yung product mo para ma-drive mo yung reaction mo going to the right, no? Yung formation of carbocation. And you can promote that by having a protic solvent because a protic solvent will make your carbocation more stable. The more stable carbocation, mas ma-drive natin yung reaction going to the formation of your carbocation. Okay? So, ayan. Which alkyl halide in each pair reacts faster in an SN1 mechanism? Go. Sige, ako ay tulungan kita sa letter A.
So, sino kayang alkyl halide ang mas mabilis sa SN1? Check ko to. This is C. Tapos, ito, tertiary to, right? Yan. Aba. This is a tertiary. And then, ito, CH2. CH2 lang. This is primary. Kasi hindi naman to directly attach to your Aba. carbon na may bromine. So, ito ngayon ang mas mabilis. So, this is my answer. Correct? So, tertiary ang mas mabilis na mechanism. Samantalang sa B ay Secondary po yung isa. ito. Secondary, ito yung tertiary mo. So, ito yung dapat na sagot. Correct. And then, ito, ano to? So, secondary. Secondary versus tertiary. Yung sa letter C, Josh. Ano? Tama ko siya, tama. Yung sa tertiary. Ay, sa tertiary. Yung sa letter C. Tertiary ba? Tama sa yung sa primary. Oh, hindi primary yung isa. Nasa cyclohexane siya Ay, secondary ba lang? Okay. So, tertiary ulit versus secondary yan, Matic. So, basta yung alkyl halide mo ay nakakabit sa ring, tapos wala naman siyang kasama dun sa mismong carbon na yon, Matic yung secondary siya. So, kasi ito ay tertiary versus secondary. Okay. Then next, let's go to number 2. What is the likely mechanism of nucleophilic substitution for each alkyl halide? So either SN1 or SN2 ang sagot natin dito. Letter A. SN1. Bakit? Excuse me. Yeah. Even though this is secondary, right? Yung carbon mo dito. Kaso lang, yung katabi niya din ay yan. Yung katabi niya ay third butyl, so masyado ding malaki. So matic to, SN1 na to. Yan, SN1. Ikaw naman sa BCD. Go ahead. Ayan. So, for letter B, why? Kasi masyadong terminal. Correct, no? Terminal, so medyo maluwag yung space niyan. Pwedeng-pwede yung concerted na mechanism natin. For letter C, and letter D, letter D ka muna. Magana. Sir? I don't know. Ano ba na? Lagi siya, hindi. So, yan yung dilemma natin, no? Yeah. So, pag natanggal po yung R, siguro SN2, pwede mag-SN2. Depende na yung... Depende. Ang tamang sagot dito, either SN1 or SN2. Kasi wala pa tayong additional information given, Josh, Ano ba yung solvent? Ano ba yung nucleophile? Di ba? We cannot decide pa. Correct. So, either SN1 or SN2. So, either lang yan. So, either SN1, SN2. Correct. SN1 na kagad yan. So, hindi questionable yung C kasi letter C definitely can undergo SN1 or SN2. Dapat ang sagot ay either SN1 or SN2. No. The secret option. Pinag-add no? Either SN1 or SN2. Yan. Kasi nga, the secret option, SN2. Kasi nga, we don't have any other given information. So, kung may other given information, we can decide kung SN1 or SN2 yan. So, ngayon, Josh, paano kung ito yung target mo sa lab? Paano mo siya, i-synthesize, tingin mo? Mag-deprotonate. Yan yung target mo. Mag-deprotonate. Yan yung target mo na molecule.
Hindi, yan yung target mo na molecule. So, anong So pipiliin kailangan, mo? Kunwari, tama ba? either mag-route ka ng SN1 or SN2. SN2 talaga ba? Kasi kung Ay, AC sorry. ay, Sorry pala, Josh. Isa-substitute mo yan. Mali ako. Hindi mo siya isi-synthesize. Hindi mo yan target na molecule. Yan ang reagent mo. Starting material mo siya. Tapos, SN2 kunwari, ba? gagawin mo siyang alcohol. SN2 ang gusto mo. Actually, mali. Pwede naman pa mag-SN1 kasi malaki. Uh, ang tamang sagot dyan, Josh, depende sa condition ng lab. Paano kung gusto mo SN2 pero wala ka naman strong nucleophile sa lab? Ano 'Di po, ba? tawag Hmm. doon, inumin na ba para ano? Kunwari alcohol lang Magaling. meron ka. Kasi tandaan mo ang alcohol, kasi 'di ba gusto mo gawing alcohol 'yan. Pero ang alcohol magiging strong lang siya kapag kailan? Stronger than yung ethoxide ba sa So mga ethoxide, which is may additional ka pang step na kailangan mong mag-acid base ka pa na kailangan mong tanggalin yung hydrogen dun sa alcohol. 'Di ba? Bago ka tama. magkaroon ng ganito. Which is mali pa nga 'yun eh kasi anong lalabas doon? Ano magiging product? Ether. 'Di ba? Kunwari ethoxide. Ay, tama ba na? Mm. Matatanggal mo. 'Di ba? Actually, O yung actual na ano ang OH, ideal? Anong ideal kung gusto mo lang alcohol 'yan? dapat yung H. Ah, Water. Water lang, para right? mag-substitute pa yung OH pa na. Oo. O, tignan mo, ang water matic na 'yon. Ano ang water? Strong or weak nucleophile? Oh, via SN1 kagad to. 'Di ba? Maiisip mo kagad. So, depende yan dun sa Meron ba pong ganun sitwasyon pero kung malakas? ano yung Meron bang anong strong water kumbaga? O yung parang wala. malakas siya pero parang water ang gawa. Weak nucleophile. Weak nucleophile siya pero parang water yung mechanism. Diba, strong nucleophile pero parang it will function as Hmm. Strong nucleophile pero it will function as water. I mean alcohol yung magpo-produce? Yun ba yung ba? gusto mo? Um, Hydroxide. Nga ba na? Kaya yung sodium hydroxide na. Correct. Di ba? Ayun, pwede yun. Strong, yung hydroxide ay very strong nucleophile yun eh. Tapos, ano pa siya? Pwede siya mag-SN2. Yun. Okay? So, Depends on how rich you. So, sa kadami ng ano ba, kaya sa lab talaga depende yan. Sa sitwasyon, no? Okay. Let me remove lang the annotations. What the heck happened? Ito pala. Iba siya sa taas. Okay. So, ngayon, iisa-isahin natin sila, no? The nature of alkyl halide. We know this already. This is actually the most important factor, the identity of your alkyl halide, because increasing alkyl substitution favors SN1 and decreasing alkyl substitution favors SN2. Baliktaran sila. Yun yung maganda, no? So si tertiary hindi pala either. SN1 matic yan. Tapos yung methyl and primary mo, matic SN2 yan. Ngayon, itong pinaka-dilemma mo lagi, yung secondary. Ayan. Ano ba yung pinaka-common? Secondary. Wala. Hindi mo ma-decide. Depende, a-analyze mo ngayon yung sitwasyon, Josh. Diba, ano ba yung pinaka-common na pag-substitute? Sa anong pinagsa-substitute? Depende sa target na ano mo. Pinapagagamit o alkyl. Bromide, chloride, yun, mga typical yun. Hindi Iodide. Hindi pa maganda kung methyl na para SN. Hindi. Paano kung gusto mong may R group dito? 'Di ba? Yun yung target mo. Hindi pwedeng ito lagi, methyl and primary. Paano kung ito na yung nabuo mo? Kasi tandaan mo, Josh, mas mahirap ito mabuo kaysa mag-substitution. Right? Madali na nga ito. Actually, yung reaction na to, yung substitution, madali ito. Isa to sa easiest and simplest na reaction sa organic. So, mas mahirap kasi ito just mabuo yung RCR
Yan, no? So, yung dalawang ano na yan, groups. So, pwedeng mas mahirap siyang malagay dyan, no? Tapos final step mo na lang to. Pwede yun. So, depende talaga dun sa sitwasyon. Okay? Tama. So, anyways, as both SN1 and SN2 are possible for your secondary alkyl halide. Take note, Joshua, wala pa tayo sa elimination. Mas kawawa tong si secondary. Ang dami mong, kailangan mo na talagang intindihin lahat ng factors. Kung ano yung mangyayari kay secondary. Mag-SN1 ba siya? Mag-SN2? Mag-E1? Mag-E2? Okay? So, apat yung choices mo ngayon. So, depende yon sa condition. And then, uh, metal and primary alkyl halides, they undergo SN2 reactions only. Okay, tapos na pala to. Tertiary alkyl halides undergo SN1 reactions only. However, your secondary alkyl halides, parang gitna yan sila, no? They can both undergo SN1 and SN2 mechanism. However, you need to understand the other factors to determine what mechanism will proceed. Okay. So, next. Wait lang, Josh, very quick lang. Ay, nagsabi dito, Josh, ang weird. Mag-end na daw yung meeting time. Hala na ay, pero nag-enroll na ako, napaayos ko na to eh. So, i-check ko na lang Crazy. to, Ano i-follow up ko sa IT crazy. namin. Anyway. So, it doesn't matter Yeah, much ba kasi obvious yeah, naman ba na. yeah. Let's just ano, oo, kasi nga, popost mo lang naman yan Ba, eh. ano na ba, Wow, nice. tuloy na ba yung recording? Correct. Post mo na lang yung recording, tapos nag-start tayo sa the following na ano meeting. Or Ba? continue mo lang siya. Wait lang, Joshua. Ngayon, pupunta naman tayo kay nucleophile, no? Strong nucleophiles which usually bear a negative charge. So, Matic Josh, kung sino yung mga strong nucleophiles, sila yung may negative charge na carbon ion sila, no? And they are usually present in high concentration so that we can favor SN2. Okay? However, weak nucleophiles can, like what I mentioned kanina, they can still undergo nucleophilic substitution reactions like water, o kaya alcohol, o kaya yung amines nga, pwede pa rin eh, no? They favor SN1 reactions by decreasing the rate of any competing SN2 reaction. Okay? So, consider what happens when the secondary alkyl halide, ito, magandang example to, no? May secondary alkyl halide ka, si A, si cis 1 Tsaka bromo, 4 methyl kasi pala cyclohexane. kung maglalagay kayo ng hydrogen, almost always naka-aqueous. So, parang Mm-mm. all the time pa na. Competing yan sila. So, which can react by either mechanism is treated with either the strong nucleophile or weak nucleophile. Can you predict the product, Josh? Ay, nasa taas. Kaya pala. Kasi sabi ko, hindi ko nakita yung annotation ko. Pero nasa taas pala. Oo nga eh. Di ba ba? Ayan, tapos... Sa'yo na pa. Nasa taas pa eh. Oo. Pero pwede Kaya, ko siyang i-move sa baba. Ayan, nasa baba na yung akin. Ay, excuse po. I-predict mo yung product. And then, for water, pala, may na ba? I mean, that's kind of not possible kasi action, di ba? hindi. Ano ba yung ang isettle mo muna, anong mechanism yung mangyayari for the upper Di ba ba reaction? magbaboat yan? So, yeah, dapat mag-flip. may na ba? Magta-trans. So, tatanggal mo na, Hindi, kahit wag mo nang wag mo nang mag-flip siya. Kasi parang ang mangyayari lang naman, iikot lang natin yung ring nun eh. Pwedeng ganyan din yung orientation mo. Post action pa na. SN ano to? SN 2. Okay, SN2. Sige, draw mo. Hindi.
Mayroon ka naman ding ano ba muna magbubuo mong product, cis or trans? Trans po. Yeah, trans na. So, tama yun. Sige, lagay mo. O gawin mong equatorial symmetry dyan. Wait lang po. Equatorial Wait symmetry lang po, wait dapat. lang po. Diba? Okay. Ayan. Ganyan. Dalawa sila, equatorial. Right? Para ang nangyari din kasi dyan, siguro yung OH mo doon sa una, axial siya. Tapos naging equatorial siya. Well, regardless, kung axial or equatorial yung bromine mo rather kanina, dapat nag-flip siya. Okay? Okay, yun yung mahalaga dyan. Dahil SN1 mechanism tong water, dahil weak nucleophile siya, either mariretain mo yung configuration, either cis or trans, or mag-flip ngayon yung reverse, no? Yung um, reverse ngayon yung configuration. Magiging trans na siya. So you will also obtain what we have obtained in SN2. Ngayon, Josh, tingnan mo ha, dito ngayon magkakaroon ng pagtatalo dyan or kung ano yung gusto mo. Let's say ang targeted mo ay trans. So anong gusto mong gawin? Diba? Paano kung ang target mo lang ay trans product? SN2 talaga po. Dapat OH ngayon ang pipiliin mo, hydroxide, instead of water. Nagigets mo ko ngayon? Depende kasi yan dun sa hinihingi ng sitwasyon o kaya yung given condition sa lab. Okay? For whatever Di ba po mechanism pwedeng will proceed. mag-stay ng confirmation? Wait. For SN2, confirm. Laging ito yan. Majority of your product will be this one. Lagi po nasiraan. Lagi po na nabaliktad. Hindi po pwedeng I can keep it this. For SN1? For anything po. For any reaction po. Para ma-retain po 6 po to 6. 100% of the time. Meron din. Ay, hindi. Hindi mahirap yun, Josh. Yung gusto mo 100%, gagawa ka talaga ng paraan kung gusto mong mapa 100% yun. Ay, rejoin lang, Josh, ha? Same link lang. 30 seconds na lang eh. Anyways, ayun. Kaya wag ka mag-alala. Kapag mas umaandar na tayo sa other mechanisms, magkakaroon ka ng idea per yung sa mga rates nila and then yung products, major or minor products, para ma-assess mo kung paano mo mapapataas yung yield nila. Okay? So sa organic chem, yield din ang labanan if a reaction will be somehow applicable and will be applicable. Okay, good. Tapos, hindi ko sure kung ayun. Sa organic nga, labanan din ng percent yield. So, kailangan yung reaction mo or yung mechanism mo, kung may target ka kasing product or stereoisomer na product, kailangan mo pataas mo din yung yield nun. So, ano din siya, isang malaking factor siya if that reaction mechanism or yung reaction na pwede mong mabuo, mali mo sa future, Josh, magkaroon ka ng sariling pathway or mechanism, no? They can mga use. Name pathway apatay. Oo, name reactions. Lagi pong kailangan na patandaan ng pangalan. Yeah, name reaction. Yung ano. So, kailangan ay siya, pwede mo siyang kaso lang, yon, parang kailangan mo i-consider yung productivity o yung percent yield nun. Okay? So, let's proceed. Ayan. Okay, ito na yung mismong sagot, no? Check natin. Tama tayo dito. Dapat may inversion ng configuration. And then for SN1 naman, either yung cis or trans isomer ang mabubuo natin. Then racemization naman ito, no? Because once you form the carbocation, your water can attack either above or below the ring. Crazy. Aba. So next, a better living group or effect of living groups, no? A better living group increases the rate for both SN1 and SN2 mechanism. So if you will take note dito kay SN2 mechanism, si living group ay nasa transition state na pentavalent carbon.
Tama, di ba? Tama. Yung transition state natin. So, a better leaving group is more able to accept the negative charge for SN2. Okay? So, actually, both sila. So, transition state of the rate determining step for SN1 mechanism, yung first step, ayan, papaalis siya. Ngayon, increasing living group ability, increasing rate of SN1 and SN2. Regardless, ang ano dito, tignan mo sa SN1 and SN2 ha, dahil nucleophilic substitution ito, Josh, dapat ang living group mo ay good. Yun lang yung gusto mo. Good living Di group ba po, siya. are there such even want a bad living group? Meron yan. Tignan mo. Really? Kung paano kung gusto, Lagi kung, pong yes. meron. Paano kung gusto mo may alkyl halide? Right? Syempre, pag So, gusto niyo po may alkyl what's the end po, no? di ba? So, paano kung ayaw mong maalis yung alkyl halide? Tama? So, anong gagawin mo? Mag-eliminate ka lang. Kasi ayaw mo siya Meron ba maalis pong mga eh. ganun na use alkyl Ay, halide? eliminate. Wait. Sorry. May eliminate din, matatanggal din yung alkyl Ay, halide. tama ba, natanggal. Pero depende din, baka mali mo, pwede kung gusto mo may maiwang alkyl halide, edi gawin mo dalawang alkyl halide dun sa carbon na yon. Pwedeng ganon yung Para yung approach mag-leave mo. lang po isa, no? Yep. So, pero meron ding double elimination. Yes po. K2. Ano po iyan? Vitamin. Potassium po ba yan? Vitamin K1 and K2. Clotting lang. Not clotting eh. More of kunyari. Vitamin K. Vitamin K. Okay. Higher. Tapos sa pag nabili fats eh. Tama po. Mag-oxygen. Mag-iran. Para hindi nakakalsify sa ugat. Nakakain mo calcium your bone instead of your teeth. Correct. Oo. Ano po yan eh? Lalo na sa parents mo. Hardening of the arteries. Yes, tama po. Ano yan? Condition siya, yung mga calcification. Sige, pa-send kuya dun sa para matry po namin sa CGC natin. Okay, salamat po. So, ayun na, yung dito, yung effect ng living group, ay wala siyang ang gusto mo lang, good living group siya. Kasi nga, nucleophilic substitution nito. Okay? So, the last one is effect ng solvent. Like what I mentioned, na-discuss na natin to. Yung polar protic solvents like water and alcohols, they favor SN1 because you have ionic intermediate, both cations and anions, and they are stabilized by solvation. And take note, yung SN1 mechanism mo kasi, 2 steps siya. So, yung first step mo, gusto mo talaga maging stable yung product mo, which is your carbocation. And you can stabilize your carbocation by solvating them. So, ang solvation ay mas effective kapag polar protic ang gagamitin natin. Okay? However, for SN2 mechanism, wala kang intermediate, pero ang transition state mo ay pentavalent. Tsaka, ang gusto mo, yung mismong, yung mismong nucleophile mo ay magre-react ng mabilis, dun sa alkyl halide. Kaya ang ano mo dito, hindi dapat masolvate. Ma-avoid mo masolvate si nucleophile para mabilis siya magre-react kay partially positive carbon ng alkyl halide. So, polar aprotic for SN2, polar aprotic for SN1. Please remember these reasons. Joshua, kasi laging tanong yan yung parang alam mo na yun, matik yun na parang lagi mo matatandaan, SN1 polar protic, SN2 polar aprotic. Pero ang tanong, bakit? Yan ngayon yung mga reasons. Yeah. Ayun. So, here's the summary ng SN1, SN2, So, we have for SN2, methyl and primary ang gusto natin. They're also favored by strong nucleophiles. Tsaka polar aprotic solvent.
Okay? So, Matic, sabi ko nga, both SN1 and SN2 gusto nila good living group. For Aba. tertiary, however, SN1 siya reverse, tapos favored siya by weak nucleophiles, and yung weak nucleophiles mo usually neutral yon, neutral compounds. Samantala kasi sa SN2, yung strong nucleophiles mo usually negative charge sila. Okay? And then, polar protic naman for SN1 so that you can solvate your intermediates, no? Si carbocation tsaka yung living group na umalis. And then, for secondary, ito ngayon yung mahirap. Either SN1 or SN2 ang pwedeng mangyari. Paano kapag gusto mong i-favor ang SN2 for a secondary alkyl halide? So, ngayon kung gusto mo ng na ma-favor ang SN2, kuha ka ng strong nucleophile. So, kunwari alkoxide is a stronger nucleophile than alcohol, no? So alkoxide favors SN2 over SN1. So, yun yung pwede mong gawin dyan. So, let's say, pwede mo rin baguhin yung solvent. Pero yung solvent nyo siya, take note, mas please ito sa consideration mo. Pwede naman, pero ano siya, mas nagdidikta yung alkyl halide at saka yung nucleophile. Okay? So, pwedeng yun yung maging basehan mo. So, for SN, paano naman kung gusto mo SN1 yung favor mo? So, pwede kang gamit ng protic solvent. So, Matic, pag protic solvent ka, mag-SN1 mechanism ka, no? Tapos sa protic solvent, SN2 mechanism. So, for example, water and alcohol are polar protic solvents that favor SN1 mechanism. While acetone and DMSO, dimethyl sulfoxide, they are polar protic solvents and favor polar protic. Ang acetone tsaka DMSO, dimethyl sulfoxide, they Kaya pala favor marami bang SN2 lagi bang mechanism. bakit very di parang ano pala siya? Important pala siya. Oo. Ano siya talaga? Sa good Very solvent good pala ba? din siya na solvent. Yep, correct. Sobrang okay siya, no? Na solvent. Very important solvent siya. Si DMSO. Aba. So, Tex, paano kapag, ayan na, balik tayo, naalala mo sila, vinyl and aryl halides? Yes, aba. Aryl yung ano ba yung Paano yung doon? vinyl halide? Vinyl double band. Okay, correct. Yung aryl, Aryl double band pero aryl. nakaband sa Aryl. aryl yung Vinyl tsaka aryl halide. directly banded sa Bonded sa benzene. Okay, correct. So, paano kapag mag-react yung vinyl and aryl halide? So, SN1 or SN2 reactions occur on sp3 hybridized carbons. So, take note of that, sp3 hybridized carbons. So, vinyl and aryl halides which have a halogen attached to an sp2 hybridized carbon, they do not undergo SN1 or SN2 mechanism or reactions because heterolysis of the CX band would form a highly unstable vinyl or aryl cation. So, tignan mo to, Josh. Yung nangyari dito, ito ay vinyl. So, or vinyl halide. Ngayon, kunwari either SN1 or SN2, o ito, nag-SN1 siya eh. Kasi formation ng carbocation. Tignan mo yung nabuong carbocation na nabuo. sp hybridized na ngayon yung carbon mo. Right? Straight na lang siya eh. Okay? Then this is a very highly unstable na carbocation. Okay? So, ayan. Try mo nga gawin yung sa aryl. Go ahead. Sige. Babalik ako Very quick lang. Aryl. Paano kapag aryl? Kunwari nag-substitution, SN1 or SN2 yung aryl.
Ano nangyari? Yan ba? Mm. Aha. Paano, tingin mo, bakit highly unstable yan? Bakit mga highly unstable yan? Ano pa eh, natawag doon. Kasi mga imagine mo, electron sila supposed to be. Tapos nagkaroon ng positive. Siguro, ano po, sabi ko dyan, I don't know, ililipat-lipat pa yung positive charge. Ano ba ano doon? Yeah. Eh di dapat pag ganyan, magiging ano siya, stable kasi Stable, may aba. resonance ka eh. Okay, wait. Di ba? Aba, hindi ba pala Yeah. Ang sagot, wala talaga siya. Hindi siya ideal. basta it's These just not, are ano ba, non-ideal. it's just not, ano ba, it's just not stable. Mm-mm. So, hindi nangyayari ang SN1. Yun yung gusto ko lang ipunto dito. Ang SN1 at SN2, Josh, ay hindi nangyayari kay vinyl halides tsaka aryl halides because they will undergo a different mechanism. Okay? So, Aba. ibang mechanism yan sila. Kung gusto mo magkaroon ng mga substitution reaction sa kanila, ibang mechanism yung pupuntahan nila. Okay? So, hindi pala siya nucleophilic substitution. In fact, kunwari, speaking of benzene, electrophilic substitution ang nangyayari sa kanila. So, imaginein mo electrophilic substitution, Josh, yung nangyayari. Ibig sabihin, yung benzene ang a-attack doon kay electrophile. As a kind of Mm-mm. So, electrophilic substitution. Kasi electrophiles ang pumapalit dun sa naka-substituent ng benzene. Anyway, matututunan mo yan sa how's it possible? aromatic compounds natin. Uy, hindi Yun yung nangyayari. Kaya, hindi pwede ang SN1 at SN2 for vinyl and aryl halides. Kasi another The mechanism secret sila. SN3 pa. Hindi pa rin. Solve ko. Yes po. Sa Ano na lang kuya, chat, Sige. update dun sa chat. Sige po. October pala, Eh, sorry. 5 Sunday ba yun? Sige kuya. Ano ko na lang, try ko pong isingit na talaga yung October 5 sked kasi celebration naman po ng birthday ni Josh. Oo. Ayan ba? Okay. Ayan ba? Uy, na-excite ako bigla kasi may kita ko po ulit kayo. Para may chance pag Oo, catch up po talaga. So, ayun. Wait lang, Josh. Going back, Ayan ba? that is a really unstable molecule because it's supposed to be SP, hybridized. Aba, linear dapat pa. Pero unfortunately, I'm not that. Grabe, kawawa. Makapunganan. Kawawa naman yung yung triple bond carbons mo. So, yeah. Anyway, like what I mentioned, your vinyl and aryl halides, na-recorded na ba, Josh? Yes, aba. Okay. Your vinyl and aryl halides, they are highly unstable. So, therefore, they will not undergo nucleophilic substitution. In fact, they will have another mechanism for substitution reaction. Speaking of the aryl halides. So anyways, gonna remove this. Ito na, exciting to Josh. Ayan. Ay, na-remove mo na pala. Exciting to Josh kasi welcome to organic synthesis. Ay, ano magagawa pa? So, actually sa pag nasa higher studies ka na ng mga organic,
organic field. Organic synthesis is actually a different field or a different subject, no? Aba. Kasi ano lang siya, parang ina-assume ni organic synthesis, alam mo na lahat ng mechanism, naaral mo na lahat, no? Ng mga mechanisms, you know already the foundations. And actually, you also know some of the named reactions, named organic reactions, no? Wala. What you will do here is sa organic synthesis, i-introduce ko na sa iyo habang maaga pa. It's actually a systematic preparation of a compound from a readily available starting material by one or many steps. So meron kang target compound. Tapos, paano mo yun i-prepare with your given starting materials? Gagawa ka ng route or Ayun, pathways. ito pa yung maganda pa yung kumbaga kasi napanood niyo pa ba yung Nail Red? Gagawa ng yung cotton candy out of cotton, parang gano'n. Yeah, something like that. Organic. Kaya maganda nga ang chemistry. Parang pwede nga namin ding tagline, no? We can make something out of nothing. So, hindi naman out of nothing, out of something din. We can make anything. Parang ano pa yun, yung tagline pa yung parang ano yan? Mga funny pa yan. Kumaga, ano yan? Parang ano? Almost, kumaga grape soda po pero out of parang nitrile gloves, mga ganun pa. Mga crazy. Diba? Correct. Pero alam mo, kasi kung ang chemical composition ay marireach mo at the end of the day, same pa rin yun. That's the same compound, right? Aba. So anything is possible theoretically with the use of chemistry. Aba. I hope you're getting me. Anyway, oy, punta tayo, nililigaw mo ako. Kasi 100 slide na to eh. So gusto mong hindi umabot sa ano eh. Hanggang 106 lang to. So, anyways, punta tayo. Next slide. So, nucleophilic substitution reactions, especially SN2, are actually used to introduce a wide variety of functionalities or when you say functionalities, Josh, same lang din yun kay functional group ha. So, shortcut lang siya into a molecule depending on the nucleophile. So, very useful ang nucleophilic substitution. Maganda lang si SN2 kasi concerted kasi siya. Concerted mechanism, tapos mabilis. So, ideal talaga siya, yung SN2. So, pero just like what I mentioned, Josh, no, may limitations kasi sa SN2. Paano kung tertiary talaga yung gusto mo, no? Eh, di mag-SN1 ka, no choice. So, organic synthesis has produced many useful compounds, especially in the pharmaceutical industry, pesticides, polymers, that we can use in everyday life. So, we chemists, I will consider you as chemists, no, may rely on synthesis to prepare useful substances such as a natural product produced by organisms but in only minute amounts. So, ano yung goal kasi ni organic synthesis? Si organic synthesis kasi, Josh, gusto natin imimik yung production ng mga organism na very beneficial for us, yung organic compounds. Example, yung Taxol, di ba? Ginagamit to sa cancer treatment, no? So, breast cancer, nakalimutan ko pa yung isang type ng cancer, Taxol din. Kahit nga sa mga, hindi ko matandaan kung lymphoma or pwede siyang gawing combinatorial drug, yung Taxol. Pinapartner siya, no? So, in combination sila. So, pwede siyang gamitin for cancer treatment talaga. However, yung Taxol, if you will recall, saan ito nakukuha? Sa yung Pacific, tapos something. Correct, the Pacific Q3. Na to the point nung una, di ba sa Pacific Q3 lang, yung isang puno, isang patient, ganun ang treatment. No? So, mauubos talaga yung Pacific Q3 if that is the case. No? Kaya ang ginawa ng organic chemistry field, trinay talaga nilang i-synthesize yan. And actually, na-synthesize natin, no? Yung Taxol. And SN2 is one of the many steps there. So, you can check kung may SN2 sa Taxol synthesis. Kasi widely, ano yan eh. Check nga natin. Na-excite ako dito sa organic synthesis. SN2 in Taxol synthesis. Yes, meron. Particularly in forming the octane ring of the beta ring for stereoselective construction of the C-ring. Imaginein mo stereoselective. Kasi may SN2 nga na. Ang SN2 ay stereoselective.
There's Oo, tsaka hindi ang SN1. Meron din ang SN1. So, both SN1 at SN2 ay nagagamit sa substitution. ba? Wala lang, may naiisip ako. Wala. Baka pwede kong ilagay sa practice set. That's not a good thought po. Yeah, parang natuwa ako dito. Spare. Natuwa ako dito, Taxol, SN1, SN2. Nice. Anyways. Okay, ayan pala siya. Hindi, iba. Sorry, iba to. Hindi siya Taxol. Ito, recall Taxol. This is the structure of Taxol. We've already mentioned or identified actually the different. Oh yeah. We've already identified the different stereogenic centers, right? One time po, not po. Sa stereochemistry natin. However, baba tayo sa mas simpleng gamot, acetylsalicylic acid. Or, ayan. Aspirin. Sino nga ang acetylsalicylic aspirin, no? So, it's prepared from phenol, which is a product of the petroleum industry by a two-step mechanism. Yan. So, ayan, nandyan yung ano niya? From petroleum pala po ano siya. nga tawag doon? From petroleum yung phenol. Yung phenol. Phenol. Naging gamot. So, from phenol, you have this, ano nga meaning ulit nito pag may 1, 2, 3? 1, 2, diba? Siguro yung addition. Hindi, anong addition? Hindi addition. Wala pa tayong, hindi mo kailangang i-identify yung reaction. Pero anong meaning kapag may 1, 2, 3? Yung order of addition. Correct. Order of reaction. Yun yung sequence ng reaction mo. So, yung phenol, i-react mo kay sodium hydroxide, followed by carbon dioxide, and followed by acidification. Right? So, kasi acidification yan, H2O+. Ano ang mabubuo mo? Kung ano ba na? Ano na yan? Ito, yung intermediate. What is this intermediate? Ito pala. After all those, so, nagkaroon ka ng carboxylic acid. Correct. Benzoic acid. Actually, ano siya? Wala, nakalimutan ko yung hydroxy. Benzoic acid na ano pa na yung ortho-hydroxy benzoic acid. Diba? Ortho-hydroxy benzoic acid yan. So, hydroxy yung alcohol mo. Hindi na ngayon siya yung family name. Diba? Ito yung parent name mo, si phenol. Kaso lang kasi dumating na to yung carboxylic acid mo So, benzoic acid na ngayon ang parent name mo. So, hydroxy your alcohol will be just a substituent. So, hydroxy benzoic acid. So, si ortho-hydroxy benzoic acid ni-react mo kay Nino. Ano to? Sige, drawing mo yung yung structure. So, it's wait ba? Sir siya So, O H3O Sino pala to? Yung ortho-hydroxybenzoic acid. Yan yung salicylic acid mo. Ino pala ba? Ito yung salicylic acid. Okay. So, this is your salicylic acid. Okay? Salicylic acid yan. Ito ay, hindi mo na maalala kung sino to? C double bond, CH3, C double bond, O. Acetone ether. Hindi siya acetone. Acetic anhydride. Anhydride yan. Okay. Para siyang peroxide. Tinanggal yung H. Si hydrogen, yes. So, para siyang peroxide, mabilis siyang makat. Uy, sobrang reactive dito, kaya nga dapat walang water masyado yan kasi mapuputol yan. Mapupunta siya sa acetic acid. Ngayon, pag inacidify mo, ito na mabubuo mo. Ayan.
Eto, ano to, nagagawa to sa lab, Josh. Yan. Nagawa ko. Kayang-kaya yan. Oo, Kaya ako ba? nakapag-synthesize na ako ng aspirin from salicylic acid. It can't be that hard po Tapos kasi eto. maaga yata po na-discover po. Mm. Pero Parang ano, alam mo, sabi ko nga, parang 'di ba ang dali na lang ng step na to? Kasi Tama. nga, substitution reaction lang naman to eh. SN2 na mechanism. Ang nangyari lang dito ay, ano nga to? Ano nga ito? Mukha siyang madaling tignan, pero hours yan pag ginawa sa lab. So Grabe. anyways, two-step procedure. As then, aspirin has become one of the most popular and widely used drugs in the world because of excellent analgesic and anti-inflammatory. Tapos cheap siya at saka readily available. So ano yan, very Oo nga eh. Ayan, rinig ba ako ulit? Aba. Okay, so like what I mentioned, no, yung aspirin ay sikat na siya na gamot, no? Since it's an analgesic. Remember, if it's an analgesic, it's anti-inflammatory or it can reduce inflammation. Pwede ring ano siya, it can relieve pain, no? So, more on that siya, management, pain management, no? Yung aspirin. Okay? So, it's actually occurring the step or the synthesis of aspirin from salicylic acid or salicylate, it's actually substitution reaction. Ngayon, ito yung Taxol, ito yung aspirin. So, in Taxol, like what I mentioned, no? Wow, Taxol. Good idea. Meron, for sure, no? Parang ang ganda nung sobrang complex kasi ng structure ng Taxol. So, for sure, merong substitution reaction talagang nangyari dito, no? Anyways, ayan. So, tignan mo to here are the other substituents or other functionalities or functional groups that you can actually introduce from the alkyl halide. Kaya ang ideal ng alkyl halide, Josh, as starting material. Lagi mo makikita yan. Sila alkyl halides, lagi silang starting material. Yun yung importance ni alkyl halide. Hindi man sila laging yung target compound kasi sila lagi yung nag-uumpisa. No? Sila yung starting material mo. So, in fact, you can introduce oxygen compounds in your alkyl halides. You can introduce hydroxide. You can form an ether or you can form an ester. Right? So, starting from your alkyl halide lang yon. And then you can introduce another carbon compounds like nitrile and alkyne. So, paano yung alkyne? Alkyne? Bakit? Bakit alkyne? Pwede. Alkyne, kasi yung alkyne po yung tatlo po yun, tatriban. Yeah, bakit pwede? Bakit pwede ka mag-introduce ng alkyne? Dahil, paano ka makapag-introduce ng alkyne? Nucleophile ba siya? Ano po yung yes, yung ion na strong nuclear. Correct. Yung niya, alkynyl carbon ion na form. Yung natanggal muna yung hydrogen. Pag natanggal na yung hydrogen, meron ka ng carbon ion na nasa mismong carbon, triple bond carbon. So, ano siya? Carbon ion, alkynyl carbon ion. So, and then you can introduce that to your alkyl halide para leaving group C halide. And then you can actually introduce nitrogen compounds then. You can add azide, di ba? Nakita mo na yan, nakapag-azide ka na reaction eh. Or even an amine. So, from alkyl halide, naging azide. From alkyl halide, naging amine. At in fact, kaya mo pa rin kahit sulfur. Ganun ka-flexible yung alkyl halides mo. Kung gusto mong bumuo ng thiol, from alkyl halide to thiol, just introduce sulfhydryl group. Tapos, kung gusto mo ng sulfide, you just introduce sulf-alkyl group. No? So, a sulfur and with an alkyl group or SR prime group so that you can form sulfide. It's like similar kay alcohols. Di ba nakikita mo to? Naba. Ayan. Ang alcohol,
ang counterpart niya, papalitan mo lang yung oxygen ng sulfur, thiol. Correct? Tayo na. Okay. Tapos yung ether, di ba, ROR prime, right? Naba. So, kapag naging sulfur yon, RSR prime, anong tawag? Sulfide. Okay. So, may ano pa na. Kung, di ba kaya din ng alcohol, ay ng Pala yung oxygen? sulfide. Para Ah, siya di ba kaya din ng oxygen yung ROOR prime? Aba. Ano nga ito? ROO, peroxide? Peroxides yan. Okay, pero highly unstable yan eh. In fact, alam mo kung kaya din ni sulfur yan, mas stable actually yung sa sulfur. Paano yun kapag, ano yung counterpart ni sulfur dyan? RSSR? Correct. Pwede pa, ano so, yan? pwede pa lang mag-may R yung ano. Uranium yung nilagay mo dito sa unang R. Aba. R prime. This is already a disulfide. Disulfide ang tawag dyan, Josh. Yun lang ba? Josh, disulfide. Yep. Paano kung yung sa ganda na. Paano yung ester, Josh? 'Di ba yung ester ito 'yon? Paano kung gawin mong sulfur yung oxygen dito na may negative? So bali ano siya? S C, same pa rin, double bond O. Then R prime. Ayan. Ano ang mabubuo mo? Sige nga. Naalala mo yan? Sa sayong. Anong tayo? Ay. Anong tayo? Ba? Ano yan? Paano kung ganyan yung nucleophile mo? Ang nucleophile mo ay S negative C double bond O R prime. Supposed to be anong kamukha niya? Parang carboxylate. Ay, tama ba? Hindi, kamukha niya yung ester. Tama, carboxylate. Ester. Hindi pa. Ayan o. R pala po, may R na. So, para siya. Hindi, tignan mo yung, check mo yung ester. Ano lang pinagkaiba lang ni ester? Hindi, methyl. Ay, hindi pala. R, isa pang R. Hindi para sila ng R prime. Ay, Any R group yan. Ester pala O. Okay. Okay, oxygen yung ester. Sulfur ang ito. Ang R sa O. Wala, okay. So ano ngayon ang tawag dito sa nucleophile na to? Diester. Thioester ngayon ang mabubuo na product. Very good. So next. Ito. So to carry out the synthesis of a particular compound, we must think backwards and ask ourselves the questions. Ito yung tawag natin na retrosynthesis. Kasi nanggagaling tayo dun sa product. So pabalik, no? Pabalik tayo, Josh. So what starting materials and reagents are needed to make it? Ito yung mga tanong. And if a nucleophilic substitution is being used, determine what alkyl halide and what nucleophile can be used to form a specific product. So example, ito Josh, gusto mo ng 2-methyl-1-propanol. Ano kayang ideal dito na alkyl halide? Sige nga, try mo ilagay. Go ahead. Ideal na alkyl halide pa. Go. Ang suggestion ko dito, i-analyze mo yung product. Anong type ng alcohol ang product? Primary ba? 1-propanol. Primary. So, matik, primary dapat na alkyl halide. So, any alkyl halide. Ang gusto mo dyan. Iodine. Okay. Excuse po. Okay. Tapos, anong reagent mo? I mean, ano yung nucleophile mo? What reagent is needed? Something. What is your nucleophile there? Dahil primary ito, anong mechanism? Anything. Anong mechanism mo? Na strong. Hindi anything. Hindi anything. Hindi may target compound dapat strong enough to take away yung I. Pwede naman hindi, H2O tsaka may target compound Pwede naman ka. H2O. Yeah, pwede naman. Sige, pwede din. Or hydroxide na. Hydroxide ba? Kasi mag-SN2 ka na eh. SN2 na yan, primary ka na eh.
primary alkyl halide eh, mag-SN2 ka na. Hydroxide na lang. Better. But anyway, pwede rin water, pero mas matagal. No? So, Pero pwede lang pala kung bang ako ito, tubig. yeah, Wala. hydroxide. Ako hydroxide na yan. Negative. Better na yan kasi SN1 kagad yan. Attack dito, actually backside attack, then alis. Okay? So that you'll form 2-methyl-1-propanol. Yeah. Ayan, ito na yung nangyari natin. Tama naman tayo. So, inanalyze natin dahil primary alcohol ang nabuo, no? So, we need to start from primary alkyl halide. Tapos, dahil dyan, dahil may primary alkyl halide na tayo, we can remove the functionality na yung halide mo, introduce your hydroxide as your reagent, no? Para ma-produce natin yung mismong target compound natin. Okay? So, the alkyl halide provides a carbon framework. So, tapos, yung target na, yung gusto lang natin na functionality, yun ang palitan. So, retrosynthesis ang tawag dito, Josh, kasi pabalik. Pabalik tayo. Okay. Sige. Mukhang hanggang dito tayo kasi madami-dami palang problem to, 6 na problems. Mukhang matatapos natin yung session natin ngayon na tatapusin lang natin lahat. Para sa Monday, Josh. Sorry, Josh, may schedule lang kasi ako ng Saturday. So, ang nasabi ko naman na sa dad mo, meeting lang natin ay today. Tapos, bawi ako next week. So, supposed to be, dapat nga parang first 2 weeks natin, dalawang meetings lang eh. Pero na-chinek ko, puro tigta 3 yon. Kasi nga, meron tayong week nung August na wala din tayong, hindi tayo nakapag-meet. Yun yung, may long weekend. So, kaya binawian ko din. So, next week, bawi ulit ako, 3 siya. Okay? MWF tayo mag-meet next week, ha? Okay, MWF. Okay. So, sagutan na muna natin to. Yan. For each alkyl halide and nucleophile, draw the product of nucleophilic substitution and determine the likely mechanism, either SN1 or SN2 for each reaction. Draw the product. So, ako yung sa A. Tulungan tayo dito. Anong type ng to, Josh? Alkyl halide yung A. Type ng alkyl halide. Siya, tertiary. Okay, tertiary. Tapos, ano ang nucleophile mo? Methanol? Methanol. So, strong or weak? Okay. Yeah. Strong or weak na nucleophile? Okay, this is a weak nucleophile kasi neutral siya eh. So, anong mechanism agad to? Tertiary, tapos weak nucleophile. SN1. For sure. SN1 na kagad na mechanism. So, via SN1, tapos ano mabubuong product? 1, 2, 3, 4. Tapos, mapapalitan to. Magiging OH. Tapos, OH. And then, dalawang antena dito. So, tertiary alcohol ang mabubuo. Okay, via SN1. Di po siya maglalagay ester. Hindi. Bakit magkaka-ester dyan? Sorry, hindi pala. Ether. Sorry, ether. Tama ka. Ether. Alcohol ang naisip ko tuloy. Mali ako. This is supposed to be OCH3. Very good. Hindi siya OH. And then, kasi methanol. Hindi, wag. Kasi pupunta tayo sa drawing board natin, sa whiteboard. Doon ka magsasagot. Ang gusto kong makita ay ipapakita mo pa yung mechanism. Oh, that's very sad. Okay. So, pati yung letter A, damay mo ha. Ayan, sinabi ko na sa'yo, SN1 yan. Kasi nga, weak nucleophile, tsaka tertiary alkyl halide. So, ayan yung product. Pero I want to see the mechanism via SN1. Ano nga tawag dito? Screenshot, Josh? Okay, very good. And then, gonna share. Turn off ko lang muna ang aking cam. Share.
R. What board? Where's the whiteboard? Yun. Nagbago na talaga yung whiteboard natin. Though ito yung dati naman nating whiteboard. Ayan o, nag-start na siya, nag-restart. Hindi na ba? Meron ba? Nga eh. Pero nag-restart na siya. Hindi ko na na-recover yung dati natin. True. Ba? Para nabalik na. Mo ilalagay? Dito na lang? Sa space na to? O you want it? Begin here na lang. Okay. Bala ka. Yan, dyan na lang. Beginning. I want to see the mechanism din ni 1A. Go ahead. Tapos, sagutan mo na rin si 1B, 1C, and 1D. I want to see the mechanism. So, gawa mo muna ng parang summary like that. And then, para makita ko kagad kung SN1 or SN2, then mechanism. Ayan. Okay, SN1. Very good. Pero kapag SN1 yan, matik, dapat may solvent yan eh. Para mapakita mo na protic solvent. Nasaan na kaya po? Water? Hindi, yung alcohol mo. Hindi, yung mismong alcohol mo. Pwede. Ma-acidify siya. Okay, yan po. So, yan na. SN1 mo na. Anyway, so... Yeah, SN1 yan. Kasi, may tawag po dito. Ethyl bromide? Ay, Para po ano ba to? Hindi, para po siyang benzenic, pero wala benzene. Yeah. Methyl bromide. Hindi. Bromomethyl. Hindi. Cyclohexane yan, sure. Tapos, parang mas madaling cyclohexyl methyl bromide. Parang mas madali yun. Di ba po longer chain? Yes po. Hope to see you. Antayin ko yung confirmation. Ay, go ahead. Ay, yes po, sir. Ayusin ko kagad yung schedule ko po. October 5, confirm po. Okay po. Unless bagyo. Ay, oo nga. Sana wag po. No? Drop ko kuya dito sa ano po lang natin. Birthday. Yan pong para makakalala ko. 2! Parehas din yung oxygen. Kala ko ba baka po 6? Kasi empty orbital pala yan eh. Yeah, oxygen lang yan. Kamukha niya kasi 'di ba parang water yan, H2S. Oy, mali. Sorry. Dapat tatlo yan. I-attack naman. Tatlo siya, Josh. Sorry. Hindi kita na-gets. Ang H2S ay dalawang lone pair. Pag SH, tatlo. Kasi kamukha niya si hydroxide eh. Sulfhydryl yan eh.
Ay, nako ha. Yung mga ganyang ka-basic, Yan, dapat hindi mo yung baka makalimutan. may extra pa eh. Very basic yan. Kamukha lang yan ni oxygen. Yan. Okay, good. Okay, kasi this is a primary primary alkyl halide. So, SN2 via ba? SN2 mechanism. Yan, backside attack. Parang ang backside attack, Josh, pwede mo na siya mapakita sa mechanism basta sa kabilang side a-attack, tas kabilang side yung mechanism mo ng pag-alis. Eto, katulad nito. Kasi pwede mo rin naman itong isulat this way. Wait, gonna change this into red. 'Di ba? Dito umatak, tapos ganito nag-leave. Pwedeng ganyan din kasi, no? Right? Yes, ba? Pwedeng ganyan. Pero ibig sabihin kasi niyan, front parehas, no? Nasa same lang na plane. So, Ba? hindi dapat ganyan. Okay to, better ito. This is check. So, via SN1. Lagyan mo ng SN1, parang sa mga arrow. Eh, sige ba? Nasa taas ang araw. Yan. Para alam ko kagad, SN1 yan. So, same thing here, SN2. Ay, sorry, SN2 to. Bakit SN1? Okay, go. Letter C ka na. This is correct. Ayan, ito formation to ng thiol. If you want, Josh, para hindi mo na lang itaas, pwede mo tong gawing like may front or likod. Ay, hindi mahalaga yung dito. Pwede mong i-SH to, Josh. Rewrite mo. Kasi dalawang H to eh. Hindi naman to stereogenic eh. Yung B, right? Ba? Pwede din yung SH mo. I-drawing mo siya as dito. Ayan. So, I-drawing mo yung SH mo. Ayan. Kasi hindi naman yan stereogenic. So, no need for us to see na bumaliktad siya. Hindi nag-flip pa na. Yeah, Doesn't matter. Ayan na hindi ba? siya kailangan. Tapos na pala. Okay, go ahead with letter C and D. Hindi rin stereogenic. So, hindi rin. Strong base pala po na etong side. Mm-mm. Malakas na. Go ahead lang dyan siya. Naririnig naman kita. Ba? Whatever it is. The tadpole molecule. Okay. Okay, so SN
Okay. Check ko na lang din. So, yung letter A ay... kulang ka lang dito, Josh, sa letter A ng yung methanol mo na ano ng may dalawang hydrogen. Ayan, sige, pa-add. Go. Yeah. Protonated, yeah. Then plus. Good. Then SN1. SN2. Correct na to. Okay, ethoxide. So, make sure, Josh, may negative to next time. Tapos, ang ethoxide mo, dapat 3 lone pair. Uy, nagkukulang ka ng lone pair, Josh. Sa oxygen. Ayan o. Ethoxide to eh. Ay, okay. Right? Ba? Okay, via SN2. Pasulat ulit ng SN2 dun sa arrow. Okay, via SN2. Good. Secondary. Bakit SN1 ang letter D? Check natin. Okay. Kasi methanol. So, neutral. So, SN1. Very good. Tsaka attack. Okay, correct. Yeah. SN1. Tama lahat. C and D. And then, let's proceed with number 2. 2A. Excuse po. Ayan, for number 2, Josh, draw the products including stereochemistry for each reaction. So, you need to decide here if it's SN1 or SN2. So, kung SN1 or SN2, wag Wait ka lang ba? So, mag-alala. kailangan isipin i-flip. Ay, hindi naman Oh, po. hindi. Tingnan mo. Pwede Ano naman to? i-flip lang. Wait lang, ano muna yung alkyl halide mo? Ay, hindi kailangan ng mechanism. Ay. Hindi, ipapakita mo yung mechanism. Isasanayan na kita. Kaya nga ano eh, at least ito pa lang sa exercise, puro mechanism na. Okay, good. Secondary to. Kaso lang, yung ano mo kasi nucleophile, it's a weak nucleophile, right? Aba. So SN1 kagad to. Identify na natin yung ano, letter B. Yung letter B, tingin mo. SN2. Very For good, sure. kasi strong eh. Yeah, preferred. SN2 kagad. Kasi nga, primary, tapos strong nucleophile. So you now, please show me the mechanism for both items A and B. 2A and 2B. Tsaka primary kasi ito. Primary alkyl halide. So sad when you have to do the SN1 binder 2 structures. Okay, so I just copy paste. At least there's a copy paste. Yes, for sure. The craziest.
The meeting will end around in 10 minutes. Just connect lang, Josh. Oh, wow. Unfortunately, I won't be able to write. So, Connect lang naman kaagad. Mukhang hanggang ditong slide lang tayo. kung i-attack po yung positive O, ay, Ano? kung i-attack po yung positive peroxide formation. Okay. Si A naman walang stereogenic na so no need ipakita na racemization. Same din sa D. Etong 2A and 2B may stereo chemistry kasi. So stereoisomers ang pwedeng mabuong products. Okay, very sad. So, sa 2B, SN2 lang naman. So, okay. Classic. Okay. Reacts faster than you. Yeah. Check natin. Ay. SN2, SN1, SN2. Okay, SN1 to, so leave. Okay, either front side or back side attack can happen. If that is the case, dalawa dapat ang mabubuo mo. Okay, racemization. Very good. Itong products mo. Tapos ito, mag-flip lang. Okay. So, either from R or S, naging S or R siya. And then for number 3, ayan. Which compound in each pair reacts faster in nucleophilic substitution? Faster in nucleophilic. Generic to, no? Nucleophilic substitution lang eh. So correct, ito. Kasi mas good living group si iodine, right? Tama. Okay. Similarly,
Okay, good living group pa rin si iodine kasi parehas naman silang tertiary alkyl halide. O, ayan, yung letter C. Bakit yan? Kasi incapable of living. Di ba, wala na pong living. No, sort of. Nga, check mo. Structure. Hindi, Pure draw death. mo yung structure. O, talagang hilig mo mag-jump sa conclusion. Check it. O, ano? Hmm. Hmm. O, sino? Sino ngayon? Okay. Pwede pala mag-leave to. Tama nga po. I realized na No. pupunta lang pala doon. Wait. Tapos magka-carbocation. Magka-carbocation ka dyan. Sino ang living group dyan? Ito po. Ay, ito pala. Okay. Yeah. Tan, Okay. tan, tan. Kung practice ito, goodbye. The mouse has been trapped. ano po? OH nga pala mo. Okay. Oo, correct. Pwede palang Ako makaalis nga, na doon. unang kita ko lang water dapat kagad yan. makita pala nga po na it's better na imbis na itong H na lang mag-read. Ang bunga Correct, naman. water. Ano yung buong water? Carbocation ang ano mo, ang mabubuo, right? So dapat, ayan ang sagot. Ayun. The mouse has been trapped. Hindi, okay lang yan. I-solid mo na yan. Buburahin ko na to. Yan. How about letter D? Baka maano po ka dito Better leaving the whole carboxyl na ester or yung ano pa. Yeah, labanan pala to ng living groups, no? Kasi relatively same sila ng size. CH3, CH2, CH2OH. Ano pa na, so, propanol. May inductive effect. Very good. So, hindi basta pwedeng umalis yung tsaka hindi din basta pwedeng umalis to. Pero, itong ester band, yung ether band. No, i-drawing mo siya para lang, ma-versus mo. Malaki po. Sige. Saka, medyo mas... Sige, i-drawing mo yung parehas. Propanol. Para hindi ka malito. Go ahead, propanol. Okay, good. Versus. Oy, may kulang. May kulang. Ayun. Okay, very good. Okay, ang tanong lang naman ay sino ang magiging living group ngayon dyan? Pwedeng ito tama. Ito maganda actually. Pero wait naman. Yeah, correct. That's correct. So it's either the acetate versus the hydroxide. Yun yung sagot. Magka-carbocation formation ka. Ayun nga pa na. Tama. So sino ang mas Sino ang mas ideal umalis? More stable. Why? Resonance. Resonance. Tsaka kasi kapag ginawa mo yan sa ginawa mong hydroxide negative tsaka COO negative, resonance nga, no, mas stable si acetate. So mas mabilis yung formation. And aside from that, pKa wise, I think mas mababa tong acetate. So mas mabilis siyang maputol kumpara dito kay hydroxide. So mas mabilis po siya anyway. So ito talaga ang sagot. Okay, sige, we still have more time pa. Ano pa ba to? Additional 5 to 10 minutes for us. Wait lang. Josh, kapag naputol, just rejoin ha. Aba. Okay. Ayan, mapuputol na siya sakto. I-re-share ko na yung PowerPoint ulit natin. Screenshot mo yon. And then tsaka natin balik tayo dito sa drawing board natin or whiteboard. Aba.
screenshots for the... ito yung last slide natin. Okay? So, paano nito? Pa-screenshot. Screenshot ba? Okay na? Aba. And then, we'll share the whiteboard again. Let's go back to our whiteboard, Organicam. Tapusin lang natin pala, Josh. Sabi ko, ang pangit ng putol kapag, kung SN1, SN2 lang. Idadamay ko yung E1, E2. Pero pwede namang sabay na with the organic tuloy, Anachem. Para maganda rin mabalikan na natin yung Anachem natin. Saan mo nilagay yung screenshot mo? Dito sa kabila? Or itutuloy-tuloy mo to na pababa? Aba. Continuous na pababa or ilalagay mo dito sa may taas pa? Kung nga alam po kung ano bang Ay, hindi pwede. Partner mo na lang. Pagtabihin mo sila. Pwede po, no? Yeah. Ayan. Medyo din, na-OC tuloy ako. Kasi ayan, dito siya. Sa side na to. Kung nakatingin ka sa screen natin, ito, gumagalaw-galaw ako. Dito sa side. Yeah. And then, yeah, go ahead. I think we'll stop with set 2, question 1. Kasi 1A and 1B din yan eh. Charger. Ito, charger. Ayan. So, please decide if it's SN1 or SN2 muna, ha? Baka, 1A and 1B. Tama. The mechanism. ISO. Okay. Yan. So, for letter A, determine the mechanism of nucleophilic substitution for each reaction and draw the products, including the stereochemistry. DMSO is what type of solvent? Polar aprotic. Polar aprotic. Very good. So, anong mechanism to? SN2. Okay. So, lagyan mo ng DMSO sa ilalim ng arrow. Good. Para matik yan. SN2 yan. Attack. And then, kulang ka ng pag-leave ng chlorine. Okay. Very good. Okay. Ayun. Nag-flip siya. Lagyan mo ng RNS configuration para mas masanay ka. Dito, sa A mo muna. Sa A mo, ano to? R or S? One. R. R, very good. Chlorine, no? Oy, chlorine ang priority, ha? Tama. Sa ha? Okay, good. So, 1, 2, 3. Okay, counterclockwise. S. Very good.
So SN2. How about letter B? Ano yung B? Kitang-kita, no? Kasi ang B ay secondary ba ito? Secondary alkyl halide, right? Nga ba? So, hindi naman to ano eh. Practice set. So, tutulungan kita. Secondary alkyl halide, tapos weak nucleophile. So, anong mechanism to? SN2. Oh, SN2 din? SN1 ba? SN1. Ano ba? Huwag ka mag-alala. Nalilito din ako kapag ano. Pero alam mo naman yun. SN... Yung una ay SN2, yung isa ay SN1. Very good. Since SN1 yan, matic, carbocation formation step 1. Step 2 will be the attack of nucleophile. Then racemization. Pero ang nucleophile mo kasi ay methanol, right? Nga ba? So may third step siya, yung deprotonation of your methanol. Kaya medyo nakakapagod na mag-draw. Megalobet. Pero ano na yan, magandang training yan, at least ano, ulit-ulit yan. Sabi ko nga, mas maganda yung paulit-ulit na ano, na Ano na ba mas maganda? pag-show ng mechanism. Ang... Yan. Copy-paste lang.
Tama. Copy paste go. Oy, parang parehas lang ng ano. Hindi naman nagbago yung... okay. Products. Mhm. Ayan, okay. Kita na natin, no? There's a racemization of your ether, formation of your ethoxy dun sa cyclopentane ring. Pwede ba sagot random alkyl? Ano? Sagot ng random alkyl. Pwede naman. Nasa ano siya. Pero parang ako, ideally, mas kung ano yung mas, ano na lang, ano nga to, mas maganda. Mhm. What alkyl halide and nucleophile? Okay, tama naman to. How it feels when I'm always going to answer iodine. So, what alkyl halide and nucleophile are needed to prepare each of the following compound? So, for letter A, yeah, basta nitrile ang nucleophile and then, okay, good. Iodide. Mhm. Yeah. Negative. Good. For letter C, astatide. Piniprevent na mo ako mag-start. This is so unfair. Pwede na yan. Plus, anong gusto mo kung hydroxide? OH. Nag-peroxide. Alam ko na to. So, this is just Very good. SN carbon na yan. Ay, naubos na ako ng halogen. Tennessine. Tennessine. Wala na, naubos na ng halogen. Alam ko na po para iba naman. Wow. Ano na ba? Ano na, may isotope. Isotope. Okay. Yeah. Okay. So with that, yung number 3, we'll just continue that on Monday. Tapos, so matik to Josh, on Monday we'll have your practice set na. Okay? Ano po yan? So, ito pa nakuha. anong hindi mo nakuha? Malinaw na ito yung end ng slide natin. We're 106 over 106 with the presentation. So it means so parang, you need to go to another practice set ano po, and you need to solve problems. And then, if we can, we can proceed with the Anakem. Siguro baka Wednesday or Friday next week. Let's continue. Na ang naiwan na natin, if I'm not mistaken, ay bicarbonate. The bicarbonate system. Nandun na tayo. Pero i-recall ko ulit. I mean, i-recall natin yung mga paano mag-solve, yung mga formula. Oo, yung Anakem. Sabi ko nga parang naalala mo pa kaya yun? Naalala mo pa ba yung Gravy? Anyways, for sure na maalala mo siya, malakas sa memory mo. Okay, I'll see you next week, Josh. Thank you. Okay, thank you. Bye-bye. Yeah, ingat kayo dyan. Kaya naman. Mm-mm.